So far, nagmamahalan ng mga cellphone ngayon. Except si Nubia. The era of Infinix and Xiaomi is over. Enter Nubia. At ito yung kanilang latest offering, ang kanilang pinakamabilis, pinaka-okay na gaming phone. Nubia Neo 5G 5G. Guys, naka MediaTek processor na po siya. Dimensity 7400 5G processor, 1 million points sa Tutu benchmark. 80 watts fast charging. Wow. 6,200 mAh battery. Sheesh. Yung display, AMOLED display to 1.5K resolution and 144Hz refresh rate. Pero, ito siguro yung pinaka-main reason kung bakit mo siya bibilin in the first place. Guys, meron na po siyang cooling fan na kasama sa design niya. Yes, ito po, 18,600 RPM, cooling fan na may RGB lighting sa likod. Check that out! Guys, meron po siyang butas sa gilid, ayan. Tapos, katabi mismo ng butas is yung kanyang fan. Dahil, dyan papasok yung hangin. Tapos, kabila naman may isa pang butas. Dyan lalabas yung kanyang hangin. May smoke effect pa kami dyan. This year, hindi lang po siya mabilis. Mas stable na po siya. Kasi nga, kahit mabilis ka before, mainit naman po siya, nag-frame drops. Hindi mo kaya maglaro ng pamatagalan. Now, tingnan natin. Kasi hindi ko pa na-test, guys. Alamin natin kung umiinit pa rin ba siya. Pero, hindi po yun ang reason kung bakit excited ako sa kanya. Ito na po yun. Ang pinaka-reason kung bakit ako excited sa kanya is yung kanyang combo negusyon. Combo negusyon? Kasi, sa game mode, meron na po siyang macro dito. With just one press of a button. Tingnan niyo may ito. Isang hold lang. Yes, isang pindot lang yun, guys. At kumombo na si Gusion. Hirap gawin nun. Pero nagawa namin isang pindot lang dito. Eto na yung phone ng mga bano. Eto na yung phone ng pwede na maging expert. Mamaya sabihin ko sa inyo kung paano to. Pero tingnan natin siya, i-unbox natin. Albert Beans and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Let us unbox this. Ay, reverse please. Guys, hindi namin sa Unbox Diaries. Reboxing Diary. So ito po yung box ni Nubia Neo 5 GT. Ay, nakalimutan ko sabihin yung kanyang pangalan. Nubia Neo 5 GT pala yung kanyang pangalan, guys. And we've got here the black color or the Phantom Black. 12,256 ang binigay sa akin. Hindi 128. Meron pa akong dalawang giveaway. Gusto nyo? Sub lang. Ayun, i-announce ko siya after 1 month. Game kaya? So ngayon, mukhang mas may budget na si Nubia para sa kanyang mga box kasi mas ginalingan na. Nubia Neo 5 GT, D-Wolf, ayan o. Sa likod may Subrosa. Which is Latin for under the rose. Which means confidential. Secret. Alam ko na. Ano yung sabi ni ChatGPT? Tapos nakalagay born to win. Ang ibig sabihin ba ay pag meron kang ganito, wala ka ng talo? Pero guys, I'm quite skeptical. Parang same na same kasi yung quality ng cover with Infinix boxes. Isa lang yung supplier siguro gumawa. And there we have it. Ito na po yung box mismo na makuha nyo. Tingnan nyo yun guys. So Neo plus cooling system. Yun kasi yung bago ngayon. May cooling system na. Tama-tama, mainit na ngayon. Kala nyo na phone na, kayang tumagal sa init. Para makalaro kayo sa hapon or sa tanghali. Buksan na natin. Here's the phone. Siyempre, hindi ko pinatay. Bukas pa rin siya. Underneath, ang daming kasama sa box. Ganyan dapat. Si Poco wala nang laman. We're getting the SIM ejector pin, some papers, warranty card, a hard case na maleta na parang si Red Magic. 80-watt charger kasama sa box. At meron pa siyang Type-C cable na, guys, ito yung kanyang port ay patagilid ng ganyan. Mas ergonomic na. Mamaya pa sa inyo And that's pretty much it. Okay, so hindi namin ginamkat para makita nyo yung background. May mga kamay pala dito. Eto na siya. So kung nag-charge ka, pwede ka na maglaro na parang ganyan. Di ba? Hindi na in the way. Kasi di ba, kailangan pang padanan dito sa side. Ngayon guys, pwede na siyang ganyan. Mas komportable. Mas ergonomic. Guys, all I can say about the phone is, grabe, ang pangit. Aray ko. Seryoso, hindi na gano'ng kagwapo ang itsura niya. Ano nangyari? Ito po si Nubia Neo 3 GT last year. Mas maangas yung itsura. Glass back pa nga. Kasi gusto ko yung parang pagka-matte finish nung last year. Mas premium dating. Pero ito guys, yes, meron pa rin siya mga panel-panel dyan. May mecha design. Merong evil eye dyan na umiilaw pa rin. Pero, kung mapasin mo last year guys, yung evil eye, meron pa siya kasamang para mga bars. Mas maangas yung itsura last year. Ano kaya nangyari? Tinanggal na yung designer nung last year? Baka nag-cut cost? Yun lang. Kasi nilagyan ng fans siguro? Baka. Kasi tinaman mo yan. Ang dumi ng likod guys kapag hinawakan mo. It's a very glossy back and kumakapit talaga yung fingerprints. And kapag wala kang casing, maduming-madumi po siya. Tingnan. Pero I have to give them props for making the camera module flat na flat.
As in, walang sagabal sa inyong gameplay. And what is this? Isa lang pala yung camera nito. Mukhang triple camera setup at the back. Camera niya lang is yung nasa taas. Tapos yung pangalawa is yung fan mismo. Tapos yung pangatlo is design lang nung chipset. Dito ata yung chipset eh. Pero meron dito maliit na parang butas. Hindi ko alam sure kung extra camera ba yan. Pero meron siya 50 megapixel main sensor. Ayun. May flash din po siya. And that's pretty much it. Now, kapag ka-inon mo yung kanyang LED strips, ayan po yung itsura niya. Pwede siya magbago-bago ng color, if you please. And even the fan, nagbabago ng kulay. Nice. Yun nga lang, masyado na siyang basic ngayon. Kaya siguro, naglagay sila ng hard casing. Ano to ha? So yung hard casing, di ba? Hindi nakita yung design. Mas muted na yung itsura niya. Parang yung Red Magic, di ba? Para sa akin, hindi naman na kailangan ipakita yung likod. Kasi hindi naman ang kapag Oo, parang mas pumugi siya kapag may casing. Kasi hindi nakita yung mga dumi-dumi sa likod. Mas maangas pa nga siya, oh. Yung ilaw, tas may ilaw pa rin dyan. Okay, wait. Patayin natin yung ilaw. Tinatin yung itsura niya. 1, 2, 3. Ayan, oh. Ay, tinakpan ng kamay ko habang naglalaro. Aba, paano pagmamayabang yan ngayon? Habang naglalaro, tinatakpan pala ng kamay ko eh. Ano ba yung designer nito? Wala na Saan ilaw? No, pwedeng ganito ka maglaro ng Mobile Legends. Para napatay yung ilaw? So meaning, para sa akin, hindi ganun ka-importante yung kanyang pailaw sa likod. Kung ako sa inyo, i-off nyo na lang siya para makatipid kayo ng battery. Which is, sa settings ito, i-swipe down mo lang. Merong light strip dito. Pag pinatay nyo, pati yung fan, mamamatay din yung kanyang RGB. I have to say, medyo makapal po yung phone. It's very thick. Makapal. Pero magaan pa rin yung phone, ha. I'm very impressed sa kanyang weight. Pero syempre, ito yung kanyang unique feature. This year, naglagay na po si Nubia ng isang cooling fan dito sa phone na to. And yung kanyang cooling fan design ay very similar sa mga Red Magic phones nila. Yung kanilang mga flagship. Parang ibang brand ata yun. Iba to si Nubia kay Red Magic. Okay, so paano pabuksan yung fan niya? Swipe down ka lang. Pagka-click mo niyan, nakabukas na yung fan. Ayan. Pero meron daw siyang dalawang mode. Balance heat dissipation at fast cooling. Yung balance heat dissipation is binabalance niya po yung paglamig at yung kanyang ingay. Kasi kapag ka-balanced, wala masyadong ingay. Very silent lang po siya. Pero kapag nag-fast cooling po siya, eto po yung kanyang tunog. Medyo maingay. Parang laptop na cooling. Maingay. Pero kapag naglalaro ka naman, hindi siya noticeable kasi focus ka naman sa games mo. So yun kasi yung purpose ng cooling fan. Kapag ka mainit sa lugar nyo, kung wala kayong aircon, kung mainit sa tanghali, sa hapon, pwede na ba kayo maglaro? It depends. Pero syempre, hindi yung cooling fan yung pinaka-favorite ko dito. Merong isang feature dito na mas excited pa ako. And that is the gaming shoulder trigger. Not the same one last year na pag pinitot mo, zoom in and shoot lang po siya. No. This year, mas malupit na siya. Meron siyang macro mode. Dito ka nagagaling. Dito ka na magiging pro player. Or mas gagaling ka pa sa pro player. Dahil with just one press of a button, pwede ka na mag-combo sa mga assassin. Parang si Gusion. Tignan mo to So ang gagawin mo lang is i-turn on mo lang yung gaming shoulder trigger ng parang ganyan sa game mode. Yung panel na lalabas dyan. Tapos patawag sa macro. Then click mo yung plus sign. At pwede ka na mag-assign ng multiple buttons at the same time. Meron pa siyang sequence, yung pagkasunod-sunod, which is important para sa mga combo. Ito so na-sequence ko na siya para sa combo ni Gusion ng parang ganyan. And just like that, isang click lang, boom, guys. It will perform the sequence nung ginawa mo. And just like that, Gusion gods ka na. Pwede mo na screen record at pwede mo na post sa TikTok. Guys, wala na. This is your era. It's over for Letuzawa. Kung dati, tinatry mo siya, hindi mo siya magawa. Ngayon, isang click na lang. Ang bilis pa. Fast hands ka na. Literally, walang delay. Pang bano lang to, pang pro player lang pala katulad mo, itong feature na to. Hindi kita report sa rank dahil nag-try ka mag-jungle lagi, hindi mo na makaya. Hindi ka na mumurahin ng mga kampi mo. Ay, pwede rin yung kay Tigreal yung flicker combo. Ito isang press lang. Ching! May sound effect. Bakit may sound effect ako? Baka ma-demonetize yung video. So, sarili ko na lang. Di ba? Yun ang TikTok music natin. Royalty-free voice. Aba, talagang pang born to win talaga to. Guys, simula pa lang to kay Gusion, kay Hayabusa, kay Ling. Wala na. This is your one chance to show everybody kung gaano kagaling. Hindi tumakit na mga kasama mo? Huwag ka lang mag 5v5 na kasama yung mga kaibigan mo Baka makat na lang mahuli ka. Pero kung nasa bahay ka lang naman, online na kayo lahat, guys, ma-impress sila ng sobra sa'yo. And don't be ashamed. Gawin mo lang. Aba, sa school nga, nag-chat GPT ka taas ng grades mo, di ba? Ito pa kaya?
Tsaka mura lang guys. Abot kaya na ngayon ang pagiging magaling. Born to cheat pala to. Then born to win. Now, syempre, hindi naman siya para sa macro-macro. Para din siya sa mga pang-map ng kahit ano sa screen. For example, gusto mag-scope at magtumira, pang Call of Duty, pang Delta Force, pang PUBG. Guys, kung dati sa screen mo lang ginagawa yan, pang pindot, ngayon, pwede mo siyang gawin sa gaming shoulder triggers, making your phone into a gamepad. Ito na oh, scope, shoot. Oh. Kailangan namin tanggalin yung sounds mismo ng game kasi baka ma-demonetize kami. So yung boss ko na talaga. No. Siyempre, pwede mo siyang assign sa kahit anong button sa screen. Tapos pwedeng one press. Meron siyang gagawin. At pwede ring long press para meron siyang gagawin na rapid fire. Kung gusto mong tuloy-tuloy lang. Very useful. Pwede siyang multiple press at the same time ng ganyan. Up and down. Pwedeng-pwede guys. By the way, mas responsive na daw yung kanyang gaming shoulder trigger ngayon. 550Hz touch sampling rate na siya. Mas sensitive, mas responsive compared sa last year. Para makasabay na yung game sa inyo, sa inyong bilis or bagal. Speaking of passionate male players like you, meron pala ditong Demi, no? Ito yung madalas ko tong pinapakita sa mga video si Demi. Hindi siya tulad ni Mora, no? Na mas advanced kasi yon. Marami siya pwedeng gawin. Pati picture pa nga with you. Ito naman guys, mas simple. Pero guys, ang sexy po niya. Ang cute. Pwede mo siyang gawing live wallpaper dito. And just like that, nasa wallpaper ko na siya. Pwede mo na siyang hawak. Pwede mo na siyang parang mali pa rin. Pwede ka nang mag-interact sa kanya. Hindi nga lang, wala siyang boss dito. Hindi ko alam anong nangyari. Naging pipi na siya. Pero sumasayaw pa rin siya kapag kiniklik mo siya. Hindi ito maintindihan ng mga babaeng viewers guys. Pero maraming lalaki talaga ang may gusto na may anime characters, kanilang screens, kanilang desktop. Di ko rin sure kung bakit. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Pero, di naman sila gagawa ng ganito kung walang demand. May demand para sa kanya. Grabe ang demand. Ang daming bumibili. Pili ko talaga yung reason kung bakit bumibili sila. Anong gaming shoulder trigger? Umila ako para kay Mora. Kay Demi. Kaya pala may fan kasi mag-iinit. Mas lalo lang mag-iinit. Teka lang. Parang init na ngayon. Pero yan, pwede mo siya zoom in, zoom out ng parang ganyan. Pwede mo rin baguhin yung kanyang position. Ay, pwede mo baguhin yung position. Oh no! Parang may ginagawa ka na namang kalokohan. Wala. Huli ka talaga. Wala pa nga eh. Now, syempre yung mga notable features niya dito. Nakakaiba na siya lang meron. Pero to, mag-display muna tayo. Kasi kakaiba yung display niya. Now, just like the Nubia Neo 3 GT, pang iPhone po yung shape ng katawan niya. Curvy. Pasabon style. Ito ba yung 6.8 inches? AMOLED display na 144Hz refresh rate na 4,500 nits. Guys, grabe ka bright ang display na to. Nakakabulag to. Wait lang. Ito So from darkness... Whoa! This brightness is blinding me. Can someone turn that down? Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border. So bright. Ayun lang. Wala po siyang any Corning Gorilla Glass whatsoever. Mahirap yun. Delikado to. Alam nyo, maraming nasisirang screen lately na Nubia dahil kay Demi, kay Mora. Hindi ko alam kung ginagawa ng mga users. So kailangan ng protection guys. Siyempre naman, kung mahilig kayo mag-tap ng screen, aggressively, na walang fingers na ginagamit, hands-free, ano nagtatap doon kung gano'n? Oh, ayan o! Nabutas! Sa gitna! Guys, madalas mangyari yan sa mga Nubia phones. Nabubutas yung screen. Huwag yung sintirahin. But going back sa kanyang display, yung display niya ay napakaganda, napaka-bright, napaka-vibrant. This looks so beautiful sa YouTube, guys. Wala akong masabi. Entertainment-wise, it is top-notch. This is a very high-quality display. Very responsive din po siya, especially for gaming. Guys, yung touch sampling rate niya umabot ng 500 Hz. Very, very responsive. Pang gaming talaga. Yun nga lang, yung audio niya, wala masyadong bass. Pero, grabe yung treble. Ibig sabihin, very useful pa siya sa mga footsteps. No? Kapag ka sa PUBG, Call of Duty, very useful po ito kapag ka naghahanap ka ng mga kalaban. Or para malaman yung kanilang location. Ayun nga pala, just like the Nubia Neo 3 GT or the Nubia Neo 3 last year, yes, yung mga Nubia Neo phones ay meron na po silang tinatawag na game space na very mature. Kasi meron mga game space dyan na chipipay lang, na bare bones. Basta lang meron. Pero to guys, ito yung almost the same Red Magic game space or from the flagship Red Magic brand. Meron siyang game boosting,
Pwede mo siyang i-rise mode para i-overclock yung kanyang CPU and GPU. Makes things faster, more stable FPS. May bypass charging, pang-block ng calls, ng text, pang mga macro, yes, kumpleto po, kumpletong-kumpleto dito guys if you need those extra features. At syempre sa game space, it will provide you a specific interface na parang console mode, no? Parang nakita mo sa Nintendo Switch, PlayStation, para talaga siyang console gaming mode. Na it's just you and your games. And within the game space, pwede mo rin po siyang i-enhance sa kanyang touch sampling rate. More sensitivity, faster response, pwede rin po yan. Kasi by default guys, naka-balance na po siya para to save more battery. Pero Sir Vince, parang lahat naman yan na nasa Nubia Neo 3 GT na last year. Ano ang bago dyan? Guys, this year, syempre, mas mabilis na po yung processor niya. Dimensity 7400 5G processor, 1 million points out to benchmark. Guys, that is a huge jump kasi last year, 500 to 600,000 points lang sa Antutu benchmark, si Nubia Neo 3 GT. Now, you get 1 million points, giving you faster, more stable frames sa Mobile Legends. Ito po yung sa Mobile Legends guys ha. Sa Mobile Legends, meron na po siyang ultra graphics, ultra frame rates. May HD resolution din po siya. Very good. Wala akong masabi. It's very smooth, very seamless. This is already peak Mobile Legends. Plus, meron ka pang gaming shoulder triggers to help you out. With your combos, with your flicker, with your shop. Pwedeng shop button guys, no? Yung sa taas. Pwede rin. Kasi para sa akin doon sa Mobile Legends, hindi po gano'n ka-useful yung gaming shoulder triggers unless meron kang button dito na lagi mong pinipindot ng paulit-ulit. Which is yung shop. Ayan, no? Kung medyo nahirapan kang i-press sa taas, yung daliri mong ganito, ay naka-ready na siya lagi dito sa taas. Instead of yung thumb mo, ginagamit mo at the same time, no? Up and down, it will save you a lot of time. And reaction, mas mabilis yun. Pwede mo rin siyang gamitin sa recall, pang maangas. Pero yung gaming shoulder triggers, dito talaga siya ginagamit guys. Sa Call of Duty. Syempre, if you really want a gamepad, ito yung pinaka-close doon, no? With a gaming shoulder trigger, pwede ko na siya assign sa kahit anong button, virtual button on the screen. For example, yung scope, ayan o yung left gaming shoulder trigger. Tapos yung right trigger naman, dun sa shoot button. So scope, shoot, rapid fire. Yes, patang sumisigaw, gusto ko lang. Syempre, kung masyado ng siksik sa screen ang inyong mga daliri, no? Kung 5-finger user ka talaga yan ng Call of Duty, it's time for you to free up that space para meron ka na makita sa display. Kasi kung hinaharang ng fingers mo ang buong display, mas mahirapan ka. Ito naman guys, it frees up your other fingers. Ayan, you know, para yung top portion mas kita mo na. At 2 fingers na lang kala mo sa bottom operation. Very nice. That's what we need. Guys, meron po siyang low graphics, ultra frame rates dito sa Nubia Neo 5 GT. Oh my God, Lana, it's over. Guys, pang pro level na pala talaga to. The GT is really a GT phone. Ano ba yung GT? Gaming triggers? Good time? Kasi pwede rin siya pang gaming, pwede rin siya pang good. What? Now, syempre, hindi po siya perfect na gaming phone. Meron mga games na hindi niya kayang i-play in full speed, which is si Genshin Impact. Mabigat na to, guys. This game requires more power, more oomph, more GT. Sana magkaroon pa ng mas mabilis na ganito in the future. GT Pro Max. Kasi kulang pa. Kasi as you can see, hindi po siya 60 FPS dito at the highest settings possible. Siguro mga medium graphics guys, na high settings kaya po niya. Pero guys, because of the gaming shoulder trigger, pwede ka na mag-combo-combo dito parang kay Gusion dun sa Mobile Legends. Tapos kung tinatamad kang mag-press lagi sa screen ng pang-pick up ng apples, ng mga item, pwede mo rin i-assign niya dun sa gaming shoulder trigger para hindi ka na mahirapan. Pwede rin yung dash dito, kung tinatamad ka na mag-dash-dash gamit yung on-screen button, pwede rin. Or yung attack button, ng paulit-ulit mong pinapress, pwede mo rin siyang ilagay dyan sa taas. Imagination mo na lang, ang kulang. Kamusta naman po siya sa zombie tsunami? Guys, nakalundag naman. Nakatakbo naman po siya. At nakita niya ba yun? Lumundag po siya dun sa kotse. Wala na. Ultra graphics na yun ha. Subway Surfer naman! Ay, grabe guys. Dito talaga. Dito ako na-impress ng sobra sa Subway Surfer. Habang lumulundag ako sa train, napansin ko, walang lag dun sa paglundag niya. Swabe lang. So, meaning, kung gusto niya ng precision, yung parang hindi ka nahuhulog dito sa train, ito na yung phone mo. Wala na yan. Pretty much everything, Candy Crush, kahit ano pa yan, it can play those games. No problem. Kung yun naman talaga ang nilalaro mo, wala na problema talaga doon. Except, siguro sa Genshin Impact, gusto mo ng more performance. Kung nag-edit ka, ayan, kailangan mo ng mas mabilis, pang flagship na processor. Pero for what it provides, it's great for most games. Uminit ba siya? Uminit pa rin po siya. Okay, so nasa labas tayo. Ayun no, ang init-init oh. Alamin natin kung lalamig ba siya. Eto na, sa 38 degrees na siya. Naka-on na yung fan! Yan na, 1:30 na. 1:30 in the afternoon. Ayan. Siyempre, mag-balmond tayo. Okay, ito natin na. 40 degrees na agad, oh. 40 degrees na yan, guys. Okay, naka-on na yung fan, oh. Wala pa, hindi pa nag-start yung laban, oh. Ito na.
Sir Vince, bakit diyan ka sa shade? Madaya, dapat doon ka sa gitna. Bakit? Doon ka ba talaga naglalaro sa gitna? Direct sunlight ka talaga? Stop! Get some help. 8 minutes na naglalaro, 39, 40 degrees na. Ganun kainit ngayon. Sheesh. Tingnan natin na medyo mainit na nga yung phone eh. Guys, 44.6 degrees na po yung phone. Pero, hindi pa rin naglalag. Boom! Nakita mo yan? Okay, tinan mo to ah. Ayan, double kill na o triple kill. Triple kill na tayo ha. Naka-triple kill ako sa init, okay? Maniac. Ayan, saning isa pa para savage tayo. Maka-savage naman tayo, okay? Guys, savage. Savage tayo sa 40 degrees na init. Ayan. Tapos, hindi pa rin naglalag, hindi ko frame drop, as you can see. At bright pa rin siya kahit maaraw. Okay, yan na. Okay pa rin siya oh. Hindi pa rin naglalag oh. Ang dao, nagka-clash na kami oh. Tanghaling tapat yan guys. Yan. Grabe yung clash oh. 35 kills na ako kahit summer. Boom, savage pa ulit. Ito na guys, ito na talaga yon. Lagi ka ng savage dito. Gumagana pa yung gaming shoulder trigger. So mga nasa 13 minutes na yung gameplay natin. Ayan, so naka-on yung fan natin. Kita mo naman sa likod eh. Ayan oh. Naka-on yan guys ha. Ayun, almost 15 minutes tayo in-game. Ito na, full clash na to. Boom, oh, yan oh. Sige. Oh, yan. So, 46 degrees po, ayan oh. Ito na yung processor part, guys. So, mas mainit pala siya sa display. At nasa 46 degrees po siya. Guys, hindi pa rin naglalag. 15 minutes na! Sir Beans, gustong-gusto ko yung testing mo. Talagang real-world testing. Yung iba kasi, Sir Beans, hindi eh. Sa studio lang sila, sa aircon. Bakit naman ito sa aircon yan? Ay, grabe naman kayo. Syempre, yun yung kanilang testing. Huwag naman kayo magparinig. Ako kasi hindi ako nagpaparinig eh. Nubia! Nuba yan. Teka, may camera pa pala. Wait! Siyempre, ito na yung mga sample namin. Kaya naman, kala nyo, kakalimutan mo yung camera ha. So, yung camera niya is 50 megapixel. Ito yung itsura niya. Guys, ang camera ni Nubia this year has much improved. Is now pleasing. Hindi na weird yung colors. Usually, kapag Infinix to at Tecno, parang medyo nalalabo na ako ng konti at saka medyo iba yung color. Pero, guys, tingnan mo naman yan. Still very good. Gone are the days na pangit ang camera ni Nubia. Pero syempre, iba pa rin yung mga flagship na mamahaling cellphone. Siguro mga mid-range po siya na maganda. Ayun. Kasi maraming mid-range siya na pangit. Yung kay Poco, ay... Dati, si Nubia ang kulelat sa camera. Ngayon, si Poco... Guys, pati selfie, oh my God. Pag hindi po kayo ganyan mag-selfie, hindi kayo normal. Feeling ko magkakaroon na maraming likes dito. Sa Instagram, sa Facebook, ayan. Sa video naman, 4K, up to 30 frames per second yung kaya niya. Meron ka pang EIS dito, pero hindi po ganun kaganda ang kanyang... Parang may delay yung may delay siya. Pati yung shutter button dito sa photo, may delay din. Ba naman yan? Naglalag ng konti. Okay lang yan. I'm pretty sure meron naman siyang software updates. Sana lang. Wala akong pinapromise dito si Nubia, pero ang tanong, magkano ba ang presyo nitong napakaganda, napaka-angas na cellphone ni Nubia? The Nubia Neo 5 GT is only 17,999 pesos, 8256. Meron siyang 19,999 pesos, 12,256. Oh my God. Wala na. It's over. Tapos na si Infinix, si Tecno, si Xiaomi. Pero sa Itel hindi. Feeling ko, si Itel yung dark horse. The piso deal horse. Kasi nagmamahalan na lahat ng mga cellphone ngayon. Ayun lang. Nagmahal pa yung gas. Nagmahal pa yung diesel. Hindi ko na alam gagawin ko, guys. Well, at least meron demi dito. Pwede nyong bigyan ng oras. Ilabas nyo na lang lahat ng galit sa kanya. Pindutin nyo na siya ng todo. Or not. Or pindutin nyo na lang yung subscribe button. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Don't hit her. Hit the subscribe. And I'll see you next time. Woohoo!